Ay, grabe. Grabe ang Divisoria ngayon. Bagong ispalto. Grabe ka talaga, Mayor Isko. Grabe yung iyong kamandag. Kita nyo ngayon na medyo maaliwalas na ulit ang Divisoria. Hindi katulad itong mga nakaraang 3 taon. Umaayos na ulit. Yan o, kita nyo naman, bagong ispalto. Yan at sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko na kapag ka may gobyerno, maayos ang isang syudad, maayos ang isang lugar, maayos ang isang barangay, maayos ang Pilipinas. Kita nyo naman sa Maynila, grabe. Yan ang talagang sinasabi natin na may ginawa aksyon. Kasi simula pa lang talagang actually wala pa nga po, no? Hindi pa talaga nakaupo si Mayor Isko. Yun nga lang, nakakapagtaka, bakit ngayon lang ginawa itong mga ganitong pagbabago dito sa Divisoria? Hindi naramdaman to ng mga taga-Batang Maynila nitong mga nakaraang 3 taon. Bakit ngayon, diba? Diba? Hindi pa nakaupo niyan si Isko, si Mayor Isko. Lalo na kapag kaumupo si Mayor Isko, ay nako, mas lalong aayos at aliwalas itong mga Divisoria. Kasi yung mga illegal na ulit na nagtitinda sa mga gilid-gilid, yung mga illegal din ang mga tricycle, no? Na wala na mga or illegal na mabasada rito sa kalsada ng Maynila. Aalisin po lahat yan at ilalagay sa ayos, no? Iba nga dyan, walang lisensya. Diba, paano pag naka-aksidente? Kaya naman, yan yung talagang mabisa at magaling na ginagawa ng isang leader, no? Na may gobyerno. Yan, no? Kita nyo naman, katanghalian na, nandito pa rin yung truck at naghahakot pa rin po sila ng basura dito sa Divisoria. Yan ang sinasabi ko. Diba? Nakaipon ang mga basura, hindi kalat-kalat. Yan na ang tanong, bakit ngayon lang ginawa to? Kung tutusin nga po mga kababayan, mga taga-Batang Maynila, si Mayor Hani pa po upo ngayon, no? Pero bakit ngayon lang, yung mga basura kakakutin pa nila, napakarami, no? Siyempre, sa mga tao, no, mga taga-Batang Maynila, tulungan din natin. Tulungan natin si Mayor Isko sa loob ulit ng 3 taon. Tingnan natin, no? At paniguradong ayusin niya ulit itong Maynila. Inayos na niya. Medyo bumabalik na naman sa dati. At ngayon nakaupo na siya, ayusin niya ulit, no? At siguradong yung mga gusto niya pang baguhin at ayusin dito sa Maynila ay may tutuloy na niya. Yun nga lang, nakaraang 3 taon ay hindi pinalad si Yorme sa pagkapangulo. Pero yun nga, nararamdaman natin na darating ang araw na magiging isang leader ito ng ating bansang Pilipinas. Hintayin lang natin yung tamang panahon. Yorme, alam kong magiging presidente ka rin ng ating bansang Pilipinas. Kung ano yung ginawa mo dito sa Maynila, siguradong magagawa mo rin sa buong Pilipinas. Yan ang pangako. Ano yan? Siguradong mangyayari to, no? Hindi ako nagkakamali. Means magiging darating ang panahon na magiging presidente na si Mayor Isko. So hindi lang siya Mayor Isko, President Yorme na. So abangan natin yan, no? Sa loob-loob, dami-dami ng mga namuno sa Maynila, ikaw lang yung nakapagpaayos dito. Talagang ikaw lang yung talagang may dedikasyon, no? May malasakit. Parang Duterte lang yan. Kilala niyo naman si Mayor Isko, di ba? Talagang kung ano talaga yung nararapat para sa taong bayan ay gagawin niya. Maging maayos lang ang lubusod ng Maynila. So yun, kita nyo napakalinis, napakaliwalas ngayon. Nanunumbalik na muli ang danda nitong Divisoria. Ang ganda, grabe, diba? Imagine kung ganito yung buong Maynila, diba? So ito naman yung tuwing umaga na ginagawa nila. Pakita ko rin lang sa inyo. So nagpa-flashing po sila. Naghahakot ng basura, pagkahakot ng basura. Nandiyan naman yung mga backup na mga nagwawalis.
And then after nun yan, binubugahan na po siya ng tubig. Ayan. So dahil nga medyo sa loob na ng 3 taon, medyo bumahaw na ulit. Kaya yung ibang bahagi nito, ay ini-ispalto na po ulit, no? Ayan. So yun lang po na mga kabayan. Mag-ingat tayong lahat. God bless Manila. God first. Thank you. Salamat po sa inyong pagsuporta at panunod kay From D Manila. Thank you po.